Okay, hello po and welcome sa isa namang walang kwentang video natin ngayong araw. And for today's video ay pag-usapan po natin. Alam nyo, ito lang ang naglabas na rin ako ng video na tungkol nga sa mga issue na topic noon ni Atty. Libayan na nire-refresh natin yung mga episode na yon. And ngayong panahon ngayon, may mga issue rin na lumalabas na itatopic pa rin ng mga ibang mga small vloggers katulad ko, hindi micro vloggers pa rin ako. Ng mga vloggers na ganun din yung ginagawa nila na nagre-refresh din sila ng mga issue, okay? So ito yung topic natin ngayon ay ganun din yung ginagawa rin ni Teacher Mike ngayon na nag-feature din siya ng mga dating issue pero hindi naman yung video ni Atty. Libayan. Pero yung mga dating issue na natatopic din ni Atty. Na ngayon pinag-uusapan pa rin, okay? Na pwedeng pag-usapan na ipaliwanag sa mga tao yung mga pinagsasasabi ni Raffy Tulfo na mali naman o kaya naninira lang din siya, okay? Sa tingin ko, dahil nga may immunity si Raffy Tulfo, ay madali siyang mga mambatikos, madali siyang magmura kahit na nasa Senate hearing, okay? Wala nang proper decorum yung sa Senado, pwede na siyang magmura, INUTIL, mga ganon, inutil sa mga resource person, okay? So ito na feature din ni Teacher Mark itong video ni Pau Chief Acosta, Public Attorney's Office na si Presida Acosta. Mahaba rin to, 1 hour and 40 minutes. So pupunta tayo sa mismong channel ni Pau Chief Acosta and this was May 20, 1 year ago, 2022. Okay? Ito kasi May 20 natatapos na yung election nito eh. Alam na dito kung sino yung nanalong mga politiko, okay? And by the time na ginagawa nilang video na to ay may hinanakit pa rin si Pau Chief Acosta sa mga pambabatikos ni Raffy Tulfo tungkol sa Public Attorney's Office noon bago mag-eleksyon. Okay? So, pakinggan muna natin si Pau Chief Acosta. Republic Act number 9406 of 2007. Unahin po natin ang paglilinaw sa maituturing na isang aligasyon na walang basihan. Na ang ginagawa po ng isang ginagalang natin na Senator-elect number 3, yung kasing Mr. na salita, yan po ay paggalang eh. Kaya Senator-elect number 3 na lang gamitin natin. Ayan, si Mr. Raffy Tulfo, na kaibigan ko po na malapit ang tatlo niyang kapatid. At ka-textmate ko pa kahapon at isang araw, si Kuya Mon Tulfo. Siyempre, kasama ko po na may 2 dekada rin, si Kuya Erwin Tulfo. At si Kuya Ben naman, ang kanyang anak, ay nandito sa atin sa distrito ng Pau, Palawan. Ayan. Okay. Yun. Medyo mahaba rin tong video na to, so hindi ko na ipi-play. Dahil baka 2 hours din ako mag-edit. And kasi nga nung bumanat si Tulfo noon, pinupunan ni Tulfo yung mga lawyer ng Pau na wala sa mga inquest proceedings, malalaki na daw yung sweldo nila. And so marami pang tungkol dun sa interview sa kanya sa CNN, okay, ni Idol Raffy. And then binatikos niya yung Public Attorney's Office and sabi niya magtatayo daw siya ng sarili niyang free legal assistance pagka upo niya sa Senado na hanggang ngayon wala pa rin. Okay? Yun, nasaktan nga ang mga lawyer, yung mga abogado dito sa Pau and pinagtatanggol ni Pau Acosta yung mga lawyer niya. And naglabas siya ng mga data. Itong operations manual ay nakalabas na noong 2021 pa lang, January 2021, na ayon kay Idol ay pumunta siya sa website ng Pau ay wala daw nakalagay na itong mga minimum net income na pwedeng makasama sa indigent persons, ayan, na pwedeng makasama at humingi ng tulong sa Pau. Okay, kasi dati parang nasa 14,000 lang daw yata. And noong 2021 ay itinaas ito sa 24,000 sa NCR, tapos 22,000 residing in other cities outside the NCR, and 20,000 residing in municipalities outside the NCR. Okay? Yung mga pwede nilang tulungan sa Pau. Ayan, naglalabas sila ng mga ebidensya, hindi katulad dun sa interview ni Idol na panay akusasyon lang against sa Pau. Okay? Ito, naglalabas sila 2021 panibagong manual para sa operasyon ng tanggapan ng abogado ng bayan o Public Attorney's Office. Yan. Naglabas rin sila ng mga data ng mga dating tinutulungan. Ito, pakinggan natin si Idol. Not more than 14,000 ang kinikita ng pamilya. I read in the Manila Times that she said, yung ceiling daw dito sa indigency test to be able to qualify ay tumaas na to 24,000 po sa Metro Manila. Ito ay May 19, 2022. Okay, yung interview. Kasi ito ay May 20. Binanatan na naman ni Tulfo dito yung Pau, May 19. Kaya sumagot si Pau Chief Acosta noong May 20. Tapos yung mga nilabas nilang mga pruweba na ito ay nakalabas na noong 2021 pa, in-approve noong 2021 pa. Tapos ito, pakinggan natin si Idol na BS in everything. Ano pang BS? Bullshit in everything? Maybe just a quick reaction to that service. Before na ako may interview mo, Pinky, talagang sinerch ko. Ayun daw, sinerch daw niya.
eto wala siyang pinakitang mga ebidensya. Alam mo, ako, parang every words na lumalabas lagi sa bibig ni Idol, parang imbento. Kasi laging wala siyang ni isang argument niya o issue na naipalabas na kapanipaniwala. Laging lang, well in fact, o kaya mga alam ko yan. Parang yung may nabubuo ng kwento sa niya, na yun na yung nagiging facts of the case niya. Na kahit walang ebidensya o pruweba, yun na yung facts of the case niya. Katulad nga ng sinabi ni Cynthia Villar, precondition na yung utak niya. Yung website, napakahirap pa makapasok sa website nila. That's the only way para malaman ko kung ano talaga meron sa PAO. Hirap daw makapasok sa website. Ano ba yun? Kailangan mo maging IT para makapasok sa website. Website. At lahat pa ng klaseng information pwede tumakbo sa internet nakatungkol sa PAO. Niresearch siya ng mga staff ko. At wala talaga nakalagay doon na 24,000 na yung ceiling. 14,000 pa rin talaga. Siguro baka pinalitan lang. Nung after ng interview, pinalitan nila ng website at nakalagay na doon, bingo, 24,000. Well, doon sa umpisa pa lang nitong interview naglabas na sila ng mga ebidensya na idyaryo pa, nasa website pa. Hirap na Ito, naglabas sila ng ebidensya na December 20, 2021. January 3, pinablik na nila. January 4, January 7, nagano pa siya sa Facebook page niya. Yung indigency, mas pinalakas pa. Ayan. 1 year ago na to Okay, halos lahat ng mga pinagsasabi ni Idol niya dito. Hanggang ngayon, wala pang nangyayari. Parang katulad dun sa issue ni Yexel na magsi-Senate hearing daw at iimbestigahan sa Senado yung scaman na nangyayari ginawa na Yexel. Well, in fact, December na ngayon, sabi, by the time na magbukas uli yung session nila sa Senado ng November, ang pinakauna daw na hihiring nila ay tungkol dun sa issue ng scam, dun sa issue ni Yexel and Mikey Sebastian. Well, ngayon, na ngayon? December 5? Wala pa rin daw. Alam mo yun, pagka narinig mo si Idol, mukhang yun. Ayoko. Sorry. I-post ko dito sa picture niya. Sorry, Idol. Pogi mo naman. Sige na nga, pogi ka na. Picture. Pero yung mga issue na nire-raise ni Idol, hanggang ngayon, hanggang boka lang. Okay? Ito, 1 year na to. Hindi niya pa sinasagot si Pao Chief Acosta. Yung hearing, para kay Yexel, wala. December na. Nagbigyan nintay kayo ng mga nagre-reklamo hanggang end of November, wala pa rin. Kaya nga laging bawat lumabas sa mga bibig niya, palamuti lang na may glitter para sa mga Tulfo fanatics. Alam mo yun, pero yung action, yung mga batas na gusto niyang ipasok hanggang ngayon, wala pa rin. O kaya kung hindi man, nakalabi. O kaya ewan ko kung ano nang nangyayari sa mga yun. Siguro may mga iba, marami pa tayong issue na pwedeng balikan. Masarap pag-usapan yung mga issue tungkol kay Idol, Raffy, Tulfo. Nagkata si Vince World. Idol, Raffy, Tulfo ng cyber libel. Wala na, lokad na lang to Siya, hanggang dito na lamang po. Please, paki-follow ako sa Facebook page, paki-subscribe ako sa YouTube channel ko, and maraming salamat sa mga sumubaybay dito sa walang kwentang video natin ngayong araw. Okay? And ingat po tayong lahat. Okay? Ciao, ciao!